bayan. Yan, si Mayor. Si Mayor, ayaw na magpakita dahil ayaw kumakain. Okay, Yan, sige. At naway naririnig nyo kami maayos. O yun, napakarami. Okay, thumbs up. Start na tayo. Thumbs up. So, ganito po ang sistema ng pagpapaliwanag na gagawin namin ngayon. We hope na makakuha kayo ng panibagong information, karagdagang kaalaman, at higit sa lahat, ituturo namin sa dulo. Ato bang hypertension na pinag-uusapan natin na napakarami sa buong mundo, tinamaan ng ganitong sakit, at pumasok na sa tinatawag na maintenance hanggang habang buhay na ba talaga ang pag-inom ng gamot niyan? Ako po, ang sagot ko, hindi. Personally, ang aking nanay at tatay ay may hypertension. Nasaktan po ang inyong lingkod dahil ang dami kong tinutulungan dati na ang sakit ay cancer. Tapos, ang sakit ng nanay at tatay ko, hypertension, hindi ko mapahinto ng maintenance. So, ako po ay gumawa ng sarili kong pananaliksik, nag-aral na mas malalim in naturopathy para po sa high blood ng nanay at tatay ko. And to God be the glory, ang nanay ko po ngayon, 86 years old. She was taking maintenance since I was elementary. Pero ito po, 12 taon na po na wala siyang minimaintain miski isang gamot. Okay? So, ibig sabihin, talagang napapagaling yan kung matututong sumunod sa tamang disiplina. Okay. At lahat po ng nasa webinar, pasensya na po kayo, lahat po kayo nakamute dahil kung tayo po ay magsasalita lahat, magiging annoying po sa ating speaker. Now, dun po sa ating mga webinar na nanonood, kayo po ay pwedeng mag-message sa ating chat room page na kung saan pwede po yung mga katanungan nyo, isulat nyo lang po doon at mamimili kami mamaya nito. Kaya naman po namin hindi i-entertain muna yung questions nyo. Pakinggan nyo muna yung topic. Baka ho kasi itanong nyo na ngayon, masasagot naman pala sa kalagitnaan. Limited lang din yung time natin. Okay? Yes. At para sa madali nilang mga informasyon, doon po sa mga wala sa webinar at nasa Facebook page at YouTube, pwede po kayong mag-message din sa ating Facebook Messenger. Lahat po. Webinar, YouTube, at Facebook, pwede na rin po kayo doon mag-message sa kanila after the program ng webinar. Okay. Yan. Umpisa natin. Pare ko, ano ang title ng topic natin? Ang title po ng ating seminar sa araw na to na mapapanood sa webinar ay ang hypertension. By the word itself, hyper. When we say hyper, mataas. Pag sinabing hypo, mababa. Hyper means mataas. Tension, yung tense, yung force ay mataas. Okay, ito ngayon ang meaning ng hypertension. Hypertension is another name for high blood pressure. It can lead to severe health complication and increase the risk of heart diseases, stroke, and sometimes may lead to death. So, simple lang pala. Ang pinag-uusapan nating hypertension, high blood pressure. Kasi kailangan ng katawan natin ang blood pressure. Kasi kung walang blood pressure, hindi tatakbo, dadaloy ang dugo na kailangan ng buong katawan mo, simula utak mo hanggang kaduluduluhang parte ng katawan natin sa talampakan. Ayun. Okay, ngayon, ang blood pressure, ang meaning niyan, okay, meaning, pipilitin po nating i-simplified, okay? Blood pressure is the force that a person's blood exerts against the wall of their blood vessels. Ang meaning ng blood pressure, yan yung dumadaloy, yun yung puwersa. Dumadaloy na dugo against sa blood vessels. So, dumadaloy yung dugo, yun yung pressure. Pag bumilis yung daloy ng dugo sa kahit anong parte ng ugat meron sa katawan natin, yun ang tinaguriang blood pressure. Pag tumaas, high blood pressure. Pag bumagal, low blood pressure. Ngayon, hypertension tayo, high blood na tayo, high blood pressure. Paano po sinusukat ang high blood pressure o ang hypertension?
Measurement, gumagamit tayo ng device. Medically, ang tawag namin sa device na yan is sphygmomanometer. Sphygmomanometer. At ang pagsukat niyan, Ito yan yung sasakyan, yung yun. speedometer yun. Speedometer ba yun? Parang ganun din. Okay. Pero dito, yung takbo ng dugo ang sinusukat. Kilala niyong lahat ang sphygmomanometer, yan po yung isinusuot sa arm ninyo. Yun Na pala binobombahan ng hangin para mag-contract doon sa arm nyo. Pag nag-contract ng hangin, masusukat na po yung daloy ng dugo kung ito ay sobra sa puwersa o kulang sa puwersa. Ayun. At ang sukatan, di ba? Di ba may metro nga siya, kaya ng meter. May metro. Ang sukatan, yung mercury sa laman ng sphygmo. So kaya, pag nakita nyo, ang meaning ng mmHg, millimeters per mercury. Millimeters of mercury. At nasusukat yon hindi lang basta sphygmo. Kailangan din natin ng stethoscope. Yan yung makaluma. Sa panahon ngayon, salamat sa teknolohiya, meron na tayong tinatawag na digital. No? Na ikaw mismo, pag ginamit mo yung digital, may lumalabas na ron kung ano ang sukat ng presyon ninyo. Yung nasa itaas, ito ha, di ba may tinatawag tayong, Dok, 140/80 ako. Ano yung 140? Ano yung 80? Yung over. Yung nasa itaas, ang tawag po dyan ay taas. Systolic. Okay? Systolic. It refers to the pressure as the heart pumps blood around the body. Heart pumps blood around the body. Ang tawag dyan, systolic. Yun yung nasa ibabaw na numero. Sa ilalim naman po, ang tawag natin ay diastolic. It refers to the pressure as the heart relaxes and refills the blood. So, pag bumomba, yan yung systolic. Pag nag-relax yung heart, yun yung diastolic para magpasok ulit ng panibagong dugo. So, bomba, relax. Bomba, relax. Bomba, systolic, relax, diastolic. Malinaw? Thumbs up naman kung malinaw. At saka kung ano-anong ginagawa na nasa computer. Ayan ha. Ngayon, meron tayong tinatawag na normal blood pressure. Basahin mo, Boss Vic. Okay, normal blood pressure is vital to life. Without the pressure that forces our blood to flow around the circulatory system, Yun, nabanggit. no oxygen or nutrients would be delivered through our arteries to the tissues and organs. Pakinggan nyo maigi, ang linaw-linaw. Kailangan natin ng blood pressure. Kasi kung walang blood pressure, hindi makakausad ang dugo. Hindi dadaloy ang dugo. Ngayon, bakit ba kailangan dumaloy ang dugo, Dok? Kasi sa dugo nandoon yung oxygen at saka nutrients na kailangan ng buong katawan for it to function. At ang namamahala ng pagdaloy ng dugo ay walang iba kundi ang circulatory system na ang major organ ay ang puso. So, kung nanood kayo ng mga previous nating topic, importante ang mga sistema. We have 11 interrelated system inside the body para maging normal ang katawan. Di ba? Nandiyan ang nervous system, respiratory system, endocrine system, circulatory system, integumentary system, skeletal system, muscular system. Lahat po yan ay integral. Kaya itong puso, siya ang number one organ or major organ inside the circulatory system na kung saan siya ang namamahala ng pagbomba para magkaroon ng normal blood pressure. Ayun. So, importante na may blood pressure. Tama. Masama pag high, Blood pressure. masama pag low. Low blood. Kailangan normal blood pressure. Bakit? Kasi
Yung normal blood pressure ang magtutulak. Pressure nga eh. Siya ang magtutulak sa dugo. Okay? Siya ang magtutulak sa dugo para po dumaloy sa katawan natin. At ang laman niya, Parikoy, ano yung mga laman niya? Nandyan ang oxygen, nandyan ang nutrients. Siya rin po ang nagdi-deliver ng white blood cells, WBC. antibodies, For immunity. para po sa immune system natin. Okay? So, ibig sabihin, itong dugo, ang laman niya, hindi lang basta dugo yan. Andyan ang nutrisyon, andyan ang oxygen, andyan ang white blood cells, andyan ang antibodies, Yun. na kung saan kailangan para mag-function yung ibang organ. So, one of the major, actually, lagi ko naririnig yan, nag-aaral tayo, major system ang circulatory system. Para sa akin, lahat major eh. Yes. Kasi hindi naman pwedeng tanggalin mo yung isang sistema. Tama. So, Interrelated lahat sila. oo. Interrelated Pero talaga. napakalaki ng function ni circulatory system. Tapos, si dugo rin ay may daladalang hormone na galing naman kay endocrine system. Ang ano na, no? Ayan. Yung Napunta na. hormone na nakapaloob sa dugo na umiikot, ang pangalan ng hormone na yun ay insulin. Insulin. Ang gumawa naman nun, si pancreas. O, yan na. Masyado ng technical. Sisimplify natin. Ngayon, punta na tayo sa circulatory system. Pag hindi nyo po kasi naintindihan, itong anatomy and physiology ng itinuturo nating hypertension, there's no way for you to be healed. Kasi ang naiintindihan mo, baka may barado akong ugat. Kaya ako high blood. The usual thinking of a certain person na may hypertension, ay, may barado akong ugat. So, ang dapat kong gawin, uminom ng gamot para yung barado kong ugat umangat. Pag umangat na siya, makakadaloy na yung dugo. Hindi lang po muna tayo pupunta ron. Ang kailangan nyo maintindihan, bakit ba kailangan dumaloy muna ng dugo? Kasi, mas importante sa akin maintindihan nyo yung pinag-ugatan kesa sungkitin lang natin yung bunga. Alright? Sige, ngayon, punta tayo sa circulatory system. Okay. Pasensya na kayo ha, para nag-aaral lang kayo. Pero ang importante, ang pinag-aaralan naman natin ngayon, medyo advanced na. Advanced, pero pagdating sa kalusugan, parang kinder pa lang kayo. Okay lang, okay Kasi lang? nakalimutan na rin yan eh. Oo, thumbs up naman kung okay lang. Oo. Oo, yan. Sige, salamat. Okay. Sige. Sa circulatory system, meron tayong three parts of the circulatory system. Ito ang heart. Heart, that is the major organ. Very good. Pangalawa, ang blood. Yan po yung dugo na dumadaloy sa ating katawan. At pangatlo, yung blood vessels. Blood vessels, known as arteries and capillaries veins. So, sa madaling salita, ang circulatory system, tatlo ang laman. Ang puso, Puso, ang dugo, dugo. at ang dinadaluyan ng dugo. Kumbaga, parang Ugat, kung tawagin nyo, ugat sa Tagalog. Pero maraming terms sa medicine. We call them capillaries, we call them arteries, we call them veins, valves, napakarami. So, yun lang ang laman ng circulatory system. Parang may nilad. Ha? Parang may nilad. Parang? May nilad. Oo. May gripo. Teka lang, may main, tangke. Oo, tangke. Tangke. Merong Bobomba sa tangke. tapos may tubo Tubo. at merong tubig. Gripo. Yan. Oh, pero ang lumalabas doon, Tubig. Yun yung blood. yun yung dugo. Yan. Yung tangke, yun yung Heart. very good. Ah. Yung gripo, yun yung Yun yung Tubo, yung tubo? arteries, Oh, capillaries, blood blood veins. veins. Oh, Yan. blood veins. Oh, Okay. Sinimplify natin ng ganon. Oh, yan ha. Madaling intindihin kasi sinimplify. Ngayon, pakinggan nyo. Ano ang trabaho ng heart? Go. Okay. The heart pumps blood throughout your body through blood vessels. Blood delivers oxygen and nutrients to cells. Anong deliveries? Asan ba? Delivers lang. Delivers oxygen and nutrients to cell and carries away carbon dioxide Oh. and other waste materials. Ayun! Hindi lang pala si heart, nagkatulak ng dugo. Hindi. Tinutulak niya yung dugo, pero nagfi-filter din siya. Ayun. Oh, mamaya maintindihan, paano nagfi-filter yon? Kasi it carries away carbon monoxide,
Carbon Carbon dioxide. dioxide. Sorry. Carbon dioxide padadaanin kay baga para mailabas yung waste na carbon dioxide. Pag Outside. nag-exhale tayo, lumalabas yon. Ayun. Siya rin ang nagtatanggal ng waste materials, pinadadaan sa ibang organ para mailabas naman natin sa pamamagitan ng ihi, dumi, at pawis. Naku, grabe, no? Sarap pag-usapan ng katawan. Sakit sa ulo. Masakit na ang katawan ko. Oo, ngayon, your heart, tingnan nyo, Okay. mamaya ako na pupuntahan nito. Sige lang. Gagamit tayo ng pentel pen at saka Ano pang kailangan mo? pentel pen, Oo. Ano kulay? itim. Itim. Ayan, may itim tayo Oo. dyan. Hindi ako magaling mag-drawing katulad na nag-drawing niya. Sige, ikaw yung... Simple lang. Simple So, lang. basahin mo yung nakasulat. Your heart is made of muscle. Oh. It is divided into 4 parts Stop. called chambers. Hatiin natin sa 4 na parte. Ayan. Your heart Yes. is made up of muscles. Muscles. Divided into 4 Called chambers. chambers. 4 na chambers. Ha? Hinati natin yung puso sa 4. 1, 2, 3, 4. Okay, next. The Basa. chambers are hollow inside. Okay. The 2 chambers on top are called atria. Ayun. So, yung dalawa raw. Ay, di hati. Tingnan mo ha. Hinati natin sa 4. Gitna. Gitna. Baba, taas. Okay. Kaliwat kanan. Yes. Yung nasa itaas daw ng puso, ang tawag ay atria. Atria. Opo. So, sa iba, mababasa nyo atrium. O, pwede yon. Atria. Okay. Yung nasa ibaba naman, ang tawag ay Ventricles. 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 Ayan. So, yung nasa ilalim, ang tawag ay ventricles. Okay. So, 4 po yan. Hinati natin, 4. Tama? Yes, 4 po. 1, 2, 3, 4. Yung nasa ibabaw. Sandali lang po. Oy. Ano po yon? Ano pong meron? Hello, naririnig po kami? Naririnig? Paki-thumbs up lang po. O, naririnig naman tayo sa webinar. Nawawala ang video. Oo, video ng Facebook, YouTube. Ang video namin. Nawawala ho ba kami? Nawala raw yung video sa Zoom. Hindi naman daw. Nawawala? Okay lang? Nawala raw yung video sa Zoom. Okay. O, walang video. Walang video, mga kaibigan. Walang video. Sandali lang po, ha? Although nagkakarinigan tayo. Hindi. Sabi mo, wait lang. Ayan na. Iyan, bumalik na po. Yan na, okay na. Tuwan-tuwa na sila. Nakita ka na nila ulit. Thumbs up nga kung okay na. Yan, nawala. Isang ang thumbs up kung pogi ako. Yan. Wala, thumbs Oh, down. dalawa oh. Sobra si Paridol oh. Dalawa. Salbahe si Sir. Oh, ito tatlo. Uy, 4. Oh, daming kamay. Tol, sabi ko thumbs up kung pogi ako, sabi ni Sir. I-kick out yan, i-kick out. Para po, wala kayong nalagpasan. Babalikan natin. Umpisa natin. Okay. Dito sa drawing ulit, ha? Okay, yung upper No. chambers. Ulitin natin. Okay. Meron Okay. po tayong 4 Your na. heart. Okay, your heart. It's made up of muscle and it's Muscles. divided into 4 parts called the chambers. Okay. Dinivide natin sa 4 parts. 1, 2, 3, 4. Ang tawag sa kanila, chambers. Next. Okay. The chambers are hollow inside. The 2 chambers on the top are called atria. Yung nasa ibabaw na dalawa ay atria. Yung nasa ilalim na dalawa, ang tawag ay ventricles. Okay, next. The heart also has 4 valves. Okay, teka lang, bago tayo mapunta sa valves. Valvula. Look, sabi mo 4. Dalawa lang yan, atria at ventricles. Meron po. Ito po yung left. Baliktad. Dapat kung saan sila nakaharap. Ito po yung left atria. Ito po yung left ventricle. Ito po yung right atria. Ito naman po yung right ventricles. So, 4 po yan. 4 na chambers. Ngayon, next. Okay, next. Your heart. Your heart also has 4 valves.
that let blood in and out of the chambers. Merong 4 na balbula, no? 2 papasok, 2 palabas. Okay? Ano-ano yung tawag sa kanila? The tubes are called arteries, Oh, come out of your heart. oh tabi ka dyan, pre. Tabi ka dyan. Oh, to. Ito na yung drawing. Ayan na, hinati ko na sa 4. So, pag ito hinati ko sa 4, mabababoy. Mabababoy. So, ayos na yan. Ayos na Meron yan. siyang 4 na tubo, 4 na balbula. 4 na balbula. Meron tinatawag na arteries Arteries. at may tinatawag na veins. Veins. Para hindi nyo makalimutan, Dok, ang dami naman kung ano-ano, arteries, veins, vessels, ano-ano. Okay. Ang Tagalog lahat niya, ugat. 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 Okay. Yung arteries, para hindi nyo makalimutan, letter A ang umpisa ng arteries. A. Pag sinabing arteries, yung dugo, away, palabas ng puso. Arteries, yung dugo na binomba niya, palabas, away. Arteries, away. Yung isa naman po, yung veins. 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 V, ang umpisa niya, valik. 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 Okay. Valik sa puso. Valik sa puso. So, yung arteries, palabas ng heart, yung veins, papasok sa puso. Ayan, ha? Naintindihan? Okay, Naintindihan? okay, Okay, okay. sige. So, meron siyang balbula na tinatawag na arteries, Arteries. at veins. Okay, Opo. eto na. Next. Tube called veins go into your heart. Arteries and veins are also called blood vessels. Yun. So, blood vessels. Blood vessel, lalagyan. Blood, lalagyan ng dugo. Diyan dumadaloy ang dugo. Sige, okay. tuloy natin yung basa. Okay, the heart pumps blood. Your heart pumps blood. Blood comes into the atria or top of the chambers of your heart. Galing daw sa ibabaw. Galing sa ibabaw. Oh. Ayan, sa ibabaw. Atria. Tapos, Okay. Top of the chamber of your heart, your ventricles or bottom chambers pump blood out to every part of your body. ito, tingnan nyo. Yung dugo daw na papasok kay atria, dadaan kay ventricles, pagkagaling kay ventricles, palalabasin niya, papunta sa lahat ng parte ng ating katawan, specifically the organs. Ayon. Okay, ha? Okay. So, galing sa taas ng heart, dadaan sa ibaba, i-distribute, papunta sa ibang organs. Okay. Tuloy. Blood going out of your heart carries food and oxygen. Ano ulit? Blood going out of your heart carries food and oxygen. Yung dugo na galing, dugo na galing sa puso natin ay may dalang oxygen at may dalang food. Ang tawag dun sa food na dala-dala niya, nutrients. Ayon. Alright, eto na. Yan, Go, yan. go. Malalaman Okay. na nila kung ba't sila nagkasakit. Tuloy mo. Every part of your body need foods and oxygen for energy. Yes! You need energy for your body to work and for you to stay alive. So napaka-importante nung dugo na dumadaloy sa lahat ng organs dahil ang laman nila ay oxygen at food. Ang oxygen at food ay napaka-essential for all the organs to function properly to keep you stay alive. Ayun. Next. Your heart pumps blood carrying food and oxygen through your arteries. Aha. Big arteries carries the blood to your legs and arms. Aha. The artery gets smaller and smaller the farther out they go. Yan. The little blood vessels. Alright. Kumbaga hanggang sa maliliit na hibla. So galing sa puso, malalaki pa yung mga ugat niyan. Okay. So hanggang pumapasok siya sa pinakamaliliit na organ sa atin, paliit ng paliit, yung Yung mga daluyan ng ng dugo. Ngayon, tandaan Okay. natin, kung ang laman ng dugo natin ay oxygen at nutrients at yung mga binanggit na kailangan natin, UV, antibodies, nawala ulit. Ayun, gumagalaw ako. Yan. Okay ulit, okay. So, importanteng dumadaloy ang dugo kasi ang dala niya oxygen, nutrients, WBC, antibodies, and hormones. Yes. The problem is, paano kung nagsimula ka na hindi healthy yung laman ng dugo? Na maliban
Aha. kay oxygen, maliban kay nutrients, maliban kay WBC antibodies at Mga hormones hormones. ang dala, may dalang waste. Okay. So madadala yon hanggang sa pinakamaliit na himaymay ng ugat natin. So parang ito. Oh, yan. No. Sige, pare. From here, Oh. ito yun eh. Bumomba ang puso palabas. Veins, ha? Veins. Oh, yan yun. Papunta sa lungs. Lungs. Kasi Okay. kailangan niya kumuha ng oxygen. Okay. From lungs naman, bobomba si lungs. Oo. Ibabalik niya ngayon kay puso. Oh, na may dalang oxygen na bago. Okay. Yung ibang part naman niya ng valve, papunta from other arteries hanggang sa pinakamaliit. Ang galing. Oh, Nahibla. yung pula. Yun yung pula. Yung pula, ha? oo. Tingnan nyo maigi. Kita naman, ano? Ito yung heart mo. Bumonda. Bumomba. Pag bomba niya, labas yung dugo. Kasi may Papunta kasamang oxygen. Sa asul, ha? Sa asul. May kasama oxygen. Sa asul. Oh, Yan. pumunta kay Baga. Si Baga kukuha ng bagong oxygen. Okay. Kasi yung oxygen na galing, marumi. Ah. Pag iakyat niya ulit kay heart, Okay. finilter. Yes. Malinis na yung oxygen. Aha. Si heart naman, bibigay Bobomba sa ulit. ibang malalaking vessels, Yun. papunta naman sa lahat ng ng himaymay na ugat sa loob ng ating katawan. kaling talaga. Alright? Natutunan ako ah. May natututunan ba? Ha? Madali bang, ang hirap po netong ipaliwanag. Oo. Sana ho, naiintindihan nyo kami. Alam niyo ho ba, binuksan ko pa yung puso ko? Ay, Okay. Dok, ang puso nga pala. Sinasabi nila nasa kaliwa daw. Tama po bang nasa kaliwa? Hindi na. Oh, Sa yan. gitna. Nasa gitna po ang puso. Mangyari lang po dahil naka-slant siya papuntang left. Okay. So, Para may idea Yan. kayo, gaano ba kalaki puso? Sarado nyo yung kamay nyo. Ayan. So, it is almost as big as your fist. yan po. Ilagay ganyan. nyo sa gitna. Sa gitna. Tapos, ilagay nyo ng konting liko papuntang kaliwa. Yan. Yan ang itsura ng puso mo ngayon. Tapos sabay-sabay po tayong magpanatang makabayan. Hindi. Aray ko. Hindi. Ayan. Yan yung heart natin. Kaya, pagka po may contraction dyan, may nararamdaman kayong parang pain on the left upper chest nyo. That's it. Si heart yon dito. Mhm. Yan. Medyo, hindi siya dito ha. Gitna. Gitna ng ribs. Gitna ng ribs. Tapos Naka-slant. slant mo pa left. Pa-left. Ngayon, para maintindihan nyo, naguguluhan nyo marami, Dok. 130 over 90 ako. Oh, mapasok na tayo sa blood pressure. 140 over 90, 100 ako. Ano ba ang totoong guidelines? Okay, papalit-palit po kasi tandaan nyo, pag sinabi hong normal, ang pinagbabasihan po ng medisina ay averaging. Meron ho kasi na mataas talaga ang presyon pero yun na yung normal. Averaging, example, kukuha ko ng 1,000 tao. Pag i-examine ko. Okay. Nung nag-exam, tinitingnan ko yung kapasidad ng utak. Mhm. Majority nakakuha 8 over 10. 8 over 10. So, ang average nila is 8. 8. May nakakuha naman ng 10 over 10 Aha. na perfect niya. Pero hindi siya, Hindi ganun papasok karami. pa rin siya sa average. Okay. Di ba? Oo. So, yun yung pagkuha ng pagsukat ng lahat ng laboratorio na tinetest sa atin. Oh. So, hindi porkit tumaas ka, hindi na ako normal. Teka lang, paano kung yan yung normal mo? Yes. Ang aking nanay, bigyan ko ng idea, wag na akong lalayo. At least nanay ko, hindi ako pagagalitan. No? Ang nanay ko, ang normal BP niya, 160 over 100. Pero normal na niya yun. See? Kasi, yun na yung nakasanayan ng bomba ng puso niya. Puso niya. At doon, nababase yun sa edad niya. Nababase sa edad niya. Okay, para maintindihan nyo, ano ba ang normal blood pressure? Titingnan natin, ha? Okay, normal blood pressure. Burayin natin muna to, Boss Vic. Yes, sir. Dapat kakanta ka yung may tungkol sa puso rin. Paano ang puso ko kung wala na? Wala na siyang puso. Wala na. Bigyan mo na puso ulit. Okay, so, blood pressure ang pinag-uusapan natin. Lalagyan po natin na bibigyan po namin kayo ng magandang idea. Lagyan natin ng hati, yung numero sa taas, yung number sa taas. Ano ang tawag sa kanya? Yan po ay systolic. Systolic. Okay. Yung number sa ilalim?
Diastolic. Diastolic. Ayan. Diastolic. Ang Systolic, systolic, yan yung diastolic. pump, yung bomba ng dugo. Boom. Yung diastolic, yan yung rest, pahinga ng dugo. Boom. 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 Hindi ganyan? Okay na. Ito ngayon ang normal. Ang pinagbabasihan natin dito, yung sinulat po ng AHA, ha? According sa study ng AHA, American Heart Association. Sila po kasi ang nag-aasikaso o gumagawa ng mga clinical testing and clinical trial. American Heart Association. Okay. Ang normal daw sa blood pressure ay kung ikaw ay nasa 120 or under. Over 80. Okay? Over 80, under. Under. Okay? Ang tawag dyan, normal. Normal. Pag pumalo ka ng 120 hanggang 139, Oh? okay? 39. Over 80 to 89, ang tawag dyan ay Pre-hypertension. pre. Ibig sabihin nung pre, papunta, preparation. Yun ang meaning ng pre. Okay. Pre-hypertension o HPN, HTN, kung ano man yung iba-ibang ano tawag dyan. Mhm. So, ito po ay hindi pa high blood. Yung 120 to 139, hindi pa po kayo high blood. Warning sign to. Oops! Tumataas ng lumakas ang pressure. Tumataas na, nag-uumpisa ng lumakas yung force ng dugo ko kesa sa normal. Mhm. Okay, next. Okay. Pag next. pumalo naman kayo ng 140 over to 159, to 159, over 90 to 99, 90 to 99, ang tawag sa'yo ay, stage 1, hypertension. yan na po yung hypertension. Oh, see? Dito maraming naguguluhan eh. Nung pumalo ng, naku, 128 ako, 130, high blood na ako. Kinakabahan kayo, simula nung kinabahan ka, sabi ng utak mo, ninenervyos ka, magbobomba nga ng marami yung puso. Pag bumomba ng marami yung puso, bibilis yung daloy ng dugo. Pag sinukat ngayon ng blood pressure mo, mataas, high blood ka nga. Ayun. Kasi naisip mo, Natake. Patay. Wala namang sakit. Patay. Nag-isip lang. Isipin mo, wala namang sakit. Oo. Nag-isip, nataranta yung puso. Oo. Dead. Kaya, kailangan lamang ang may alam. Ayun. Tama. Tama. Yes. Kaya pinaalam ko to sa inyo at kung makakatulong, paalam nyo rin sa iba. Yan. Imbis na magpanik kayo, relax. 132. Okay. Ang 132. Medyo mataas. It's my time to relax. Relax. Inhale. Exhale. Baka kulang sa oxygen yung dugo ko. Possible. So, inom ako ng water. Bakit? No. Ang water ay H2O. Oh, inom ka muna ng water. 2 parts hydrogen. Teka lang, papaliwanag ko. 2 parts hydrogen, 1 part oxygen. Oxygen. So, Inom ng tubig. Nung uminom ka, nagdagdag ng oxygen, na-relax ng konti si baga, na-relax ng konti si heart. Magpa-BP ka after 5 minutes. Oy, 120 ulit. Normal na. See? Oh? Pero once na, Nang. patay. Kaya relax lang, ha? Okay? Yun. Ngayon, Mm. hypertension, ang tawag nila rito ay stage 1. 1. Okay? Meron palang stage 2, Doc. Meron din. Ano naman yon? Next. Okay, kung ikaw po ay above 160 160. at yung under mo ay above 100, Above, ha? Sumobra sa 160. Tapos Okay. yung diastolic mo above 100. 100. Ano tawag sa'yo? Ikaw ay stage 2 hypertension. Oh, stage 2. Akala nyo, cancer lang may stage, ha? Ay, galing. Meron pala yan. 160. Yan. Oh, yan. Okay. At eto na, last but not the least. Okay, eto na po. Kung ikaw naman ay above 180, Hoy, above 180. at ikaw ay above
110 sa yung under, yung diastolic mo, Yan. Ang tawag po dyan ay hypertensive crisis. hypertensive crisis. Ikaw ay overspeeding na. Oo. Crisis na po yan. Ito po, we suggest, dalhin po ito sa nearest emergency room. Ah. Dahil, para mabigyan lang ho ng maagapang lunas. Okay? So yan ay pwedeng pumunta sa pag-aatake. Yun! Diyan ho, pagka sobrang bilis na ng daloy ng dugo at halimbawa may bara sa ugat, pwedeng pumutok yung ugat na barado, kaya po yung iba nakakaranas ng stroke, yung iba nakakaranas ng aneurysm, pagbalon, aha, yung iba nakakaranas ng cardiac arrest o heart attack. Bakit? Nasasobrahan na sa bomba eh. Okay. Okay, kaya tandaan, lamang ang may alam. Kung meron kayong ballpen, ilista po ninyo. 120 under. Oh, teka lang. Doc, di ba may low blood din? Pag bumaba po itong under nyo ng 80. 80? 80. Tapos yung kabila, under 60. Low blood. Low naman yan. blood. Ah, Doc, okay? may Oh, tanong. Sige. Yung nararamdaman po ba ng high blood ay kaparehas din siya ng nararamdaman ng low blood? Same High blood? signs, Low blood? same symptoms. Oh. Parehas din. Yung pananakit ng batok, yung iba hindi masakit eh. Yung iba parang namamanhid yung batok. May gumagapang dito sa may... Mamaya paririnig namin sa inyo yung ibang signs and symptoms of this problem. Okay? So, ngayon, eto na. Dok, ako ay nasa 138 over 85 kasi may digital na eh. Dati pag sinusukat namin ng blood pressure, walang butal eh. Di ba? 120 over 80. 130 over 90. 140. Ngayon may butal. Bakit? Dahil nauso ang digital. Naintindihan nyo? So, kahit anuman yung maging butal niyan, dito nyo i-consider, oops, this is the normal. The average. Okay. Yung pre-hypertension, warning sign, oops, warning, I need to change something in what I am doing because Okay. preparation, am I really prepared to be hypertensive? Oh, if not, then we need to do something. Oh, pagka nag-stage 1 ka na, bibigyan na tayo usually ng gamot to control the blood na mag-overpressure. Di ba? Pero ang pinaka-importante sa lahat is wag lang control, kundi magamot natin. Paano ba magagamot? What are the factors bakit nagkakaroon ng blood pressure? Eto na. Dok, kasama rin po bang madidiscuss mo dyan yung blood pressure regarding doon sa kanilang edad? Hindi, ang edad, ganun pa rin eh. Kung ano yung lifestyle mo, ito nga, discuss natin. Ayan. Okay, Doc, nagets na namin. Ano ba yung circulatory system? Paano siya nagtatrabaho? At bakit may tinawag na high blood? Dahil dito sa chart na to. Okay. Ngayon, ang pinaka-importante, ito na. Health forum na. Forum na. Anong health forum na? Ano ang causes? Bakit yung normal blood pressure ko naging high blood? What are the causes? Okay, Parigoy. Ito. Okay. Sige. Pakinggan nyo at iisa-isahin nating ipaliwanag. Okay? Dok, ako po'y kumakain ng masasarap. Hindi ko po maiwasan ang mga pagkain na gaya ng pagdating sa pag-diet. Akala ko. Sige, ang number 1 cause of hypertension is wrong Lifestyle. diet. Diet pala. Diet. Diet nga. Diet. Sinulat ko na nga. Pagkain po. Okay. Iniiba mo pa. Okay, wrong diet. Ano yung wrong diet? Ito po yung mga masyadong bawal na sobra na sa atin. Katulad ng sugar. Yan. Meron ka ba sinulat dito? Ayun, salt and ano to? Fats. Salt and fats. pag sobra po sa alat ay nagko-contribute po para tumaas ang pressure ng dugo. Dahil yan po ay sodium. Imbis na
imbis na balanse ang nutrients na dala ng inyong dugo papunta sa ibang organs, mas marami siyang dalang sodium. So nagkokos po ang sodium ng pagbilis ng daloy ng dugo. So, isa Actually, yun. tama rin yung sinagot mo eh. Oh. Sugar. Sugar will make the blood thicker naman. At dahil thick ang blood, nahihirapang dumaloy ng maayos si circulation. No? Nagiging mabagal. Kasi mabigat siya, malapot. So, ang tendency si heart, teka lang, bakit mabagal ang daloy ng dugo? Hindi nakakarating na maayos. So, bobomba yan ng more often kesa dun sa normal beats niya. So, Ayun. bobomba. So, sugar. Pangatlo, yung fats. Fats. Aminin na natin, wala naman tayong pinipiling pagkain eh. Simula nung pagkabata tayo, not unless talagang na nutritionist ang magulang natin. So, kung ano ang nandyan, alam naman natin, taba ang isa sa pinakamasarap na pagkain. Lalo na nung kabataan. Pero nung nagkakaedad at unti-unti nang may nararamdaman ng, ay, ayoko na yan. Nagsawa na. Pero the damage has been done. Okay? So, una is wrong diet. Okay? Cause of hypertension. Number 2. Chronic conditions. Anong chronic conditions? Katulad ng Kidney. Kung ikaw ay may problema kay kidney. Pangalawa, Hormone problems. hormonal problem. Diabetes. And high cholesterol level. Pag itong apat na to ang sakit mo, may problema ka, may diabetes ka, may problema ka sa kidney, may hormonal imbalance ka, Masyadong at mataas ang cholesterol mo, asahan mo ang kasunod niyan, kapatid na yan, pinsan na yan, ng hypertension. Chronic kidney, ang pag-kidney ang sakit mo. Problema, oh. Di ba? Ang trabaho ng kidney, diniscuss ko last week. Yes. Siya yung nag-filter ng dugo. Kailangan ma-filter ang dugo. Dinala ni Puso kay Baga, binalik ni Baga kay Puso. Si Puso, pinaikot sa organ. Pagdating kay kidney, dapat i-filter niya. Ang problema, hindi niya ma-filter kasi may sakit siya. So, gagawa ng panibagong puwersa si Puso. Kaya nagiging high blood tayo. Magbabalik din ulit kay Puso. Yes! Okay? Okay. Malinaw ha? Malinaw? Yan. Naintindihan? Pinipilit natin ha. Okay, next. Si tatay nagkakamot na. Naman niya. Oo, Ano sabi kami? ni tatay, ang hirap pala. Ayan, Mahirap po talaga. Basta puso! Yo! May sasakit na puso! Maraming salamat sa nanonood sa atin ng live. Sa Facebook is 945. Kulang-kulang 1,000. Nakakatuwa po kayo at interesado kayo matuto. Yeah. At sa YouTube naman po, 400. 400. Oo, sana Yan. po may maitulong kami ha. Yes. Okay, pero bali wala natututunan pag hindi i-apply sa sariling katawan. Yan. Pangatlo. Nako, eto pare. Obesity. Ay, teka lang. Sorry. Oh. May hormonal imbalance pala. Kasama. Di ba? Hormonal problems. Tandaan nyo, si hormones ang mag-uutos ng signal sa mga organs to function properly. So, if the hormones ay hindi balanse, walang nagsisignal kay katawan to function properly, akala ni heart, kulang yung nadala niya na nutrients na galing sa dugo papunta dun sa mga organs. So, hormonal imbalance is also one of the factor why people have hypertension. Iyon. Galing. O, inom ka muna ng tubig. Ulit Yan. 2, 1. Dalawang hydrogen, isang oxygen. Okay, tuloy. Okay, tuloy. Number 3. Obesity. Obesity. Okay, ang obesity, hindi po ito katabaan. Okay, ang tunay na meaning ng obesity, katakawan. Because, tingnan natin, Dok, ano ang kaugnayan ng matakaw para magka-high blood? Okay, here it goes. Punta naman tayo sa ibang klase naman ng system. When we eat, the food that we eat goes directly to the digestive system. Tama. To digest the food. To get the nutrients from the food that we eat. It is not the food that we eat that is important, but the nutrients coming from the food that we intake. So kung ano yung importansya ng pagkain na pumasok, ng nutrients. oo, yun yung kailangan ma-dispose niya sa ating organs. From the metabolism of your digestive system, it will pass through doon sa pinag-uusapan nating mga valves, mga blood vessels, yung nutrients paakyat ulit kay heart. Ayun. So, if we are obese, sira rin ang metabolismo.
sira ang digestive system. Pag sira ang digestive system, kulang sa nutrients ang aakyat sa dugo papunta kay heart. Grabe, ang hirap pala niyan. O, sige, tuloy. Next. Stress. Lalala. Ayan. Thumbs up ang mga stress. Bye-bye. Bye-bye. Dami. Good luck! Good luck sa inyo! Sabi ng mga stress, pandemic eh. Ayun lang. ayun lang. Kami rin, stress na. Oo. Ang hirap kayo makipag-usap sa computer. Di bale, bakit daw stress? Pare ko, ikaw na, kaya-kaya mo na. Psychological. Stress. Okay, psychological to. Okay, sa mga taong nai-stress, the brain dictates our whole body kung paano ito magpa-function ng maayos. Dahil meron po kayong naiisip na stress, much more on negativity na nakumukonek po into our positive side. Okay. I-simplify pa natin. Yes. Simplify. Bakit ba tayo na-stress? Unang-una sa situations. Always remember this. Kung ano makita ng mata, ipoprocess ni brain. Pag pinrocess ni brain, the brain will signal the organs to function properly. Kaya nga, pag nakasaksi kayo ng krimen, nakasaksi kayo ng aksidente, may nangyaring hindi mo ine-expect, ang signal ng brain mo, kinabahan ka. Yan. Pag kinabahan ka, alam natin, ano ang una nyong hinahawakan pag kinakabahan kayo? Bulsa. Dibdib. Ay, dibdib pala. Tama? Kasi ina-associate natin ang nervyos, ang kaba, sa puso. Kaya nga, tingnan nyo yung process. May nakita ka, yung nakita mo, ipoprocess ni brain. Si brain magbibigay ng signal sa katawan to act. So, if you are stressed, your brain is already preoccupied of the negative things, and the signal for your heart to function properly as the major organ of the circulatory system, hindi niya magawa. At dahil hindi niya magawa, kulang ngayon sa signal galing kay brain, si heart, ang tendency, kikilos si heart on its own. Aha. Yun, Kumbaga, titibok na siya ng hindi normal. Magkokos siya ng hypertension. Yan yung dugtong-dugtong, ha? Nagigets nyo? Nagigets pa? Yung pala. Salamat sa Panginoon. Oo. Okay. Next. Kaya kailangan wag kayong may stress. Walang may stress. Naku, i-enjoy natin yung life. Kapatid. Hindi. Tsaka pagka stress ka, hindi ka makatulog. Oh, yeah. Nag-iisip ka ng malalim, Yeah. laging yun na lang, naiisip mo yon, naapektuhan ngayon yung circulation ng blood sa iyong katawan. Iba ka. Diba? Iba ka, Doc Vic. Papabik. Di ba? Sige, So tuloy. yun. So wag ho may stress. Okay, eto, marami to sa atin. Alcohol. Yan, Doc. Ang pag-inom po ng mga alak. Yan. Na kung saan ito ay nagiging outlet natin na nasusobrahan na. Yan. Yung mga gustong mag-happy-happy sa pag-iinom. Kaya nga, di ba, meron ho kasing tinatawag na tolerance, alcohol tolerance ang ating katawan because alcohol can definitely mix within our blood. If too much alcohol will be mixed into our blood, the tendency is for the blood to grow much faster than the usual. Kaya nga mapansin nyo ang mga laseng, they cannot think properly. Nawawalan sila ng oxygen. Nawawala ng oxygen kasi kinakain ng alcohol. Yan. So, we are not, ako naman ho, ayoko na dyan sa doktor na yan, pinapagbabawalan ako uminom. Wala ho kayong maririnig sa akin na bawal. Ang sa akin lang, sasabihin ko sa inyo yung totoo. Now, if you want to follow it, then you can follow it. No, pero, ano nakalagay dyan? Malinaw naman eh. Buksan nyo lahat ng kahit mag-google kayo. Sasabihin sa inyo, drink moderately. No. Ang masaklap, wala. Ha? Kung may audio po yung ating mga tiga-webinar, meron ho ba? Oo, meron. Okay na. Okay ba? Naririnig nyo ba ako? Kasi sayang kung putol-putol. Okay. Asa na ako?
Doon po At sa dahil alcohol. naputol po tayo, balik po tayo sa umpisa. Okay, Good sige. morning! Good morning! Yes, Magpe-pray po muna tayo, Boss B. Wag na! Gabi na! Bumalik. Okay, mag-inom muna tayo ulit. Oo, Doon yan. na sa pag-iinom. Ayun. Asa na ba? Pag-iinom ng alak. Oo. Ikaw, walang maririnig sa inyong bawal. Sabi mo nga. Oo. Kahit mag-research kayo sa Google, they always mention to drink moderately. Ha? Yung pala yun. Kasi hindi ka rin makakapag-isip na maayos eh. Pansinin nyo, pag lumagpas ka sa kapasidad ng tolerance ng alcohol ng katawan mo, ikaw mismo eh. Nahihilo ka na. Gusto mong maglakad ng diretso, mararamdaman, Hindi na di ba? Nawawala ka na ng balance oo, eh. yun. Di ba? Ah. Kasi nga, yung signal ng brain mo, nalunod sa alcohol. Tsaka hindi mo na alam yung ginagawa mo. Oo. Di ba, nagsasaling ka ng wala na. Oo. Ibubuhos mo na. Iinumin mo. At Tumatako saka yung na sa'yo. lalaki, umiihi, nakaupo. Ah! At saka yung lalaki, nililips-lips yung aso. Ay, kilala kang ganon? Meron. Hindi naman yun yun. Hindi yan. Hindi, alright. Sige, Okay. next. Okay, next. Eto. Inactivity. Yan. Inactivity. Ibig sabihin po niyan, simula po nung bata tayo, sa totoo lang, kaya nga sa school, elementarya pa lang, may subject na po na tinatawag na PE. Ano yung PE? Physical education. Why? Because alam na alam ng kagawaran ng edukasyon na ang ehersisyo ay isa para mapanatili ang magandang kalusugan ng isang individual. So, simula kinder hanggang kolehiyo, may PE tayo. Tinuturo talaga. Yes. Why? Because our body needs activity para yung circulation ng dugo hindi ho magiging barado. Kumbaga, hindi ka stagnant. Correct. At saka matutulungan ng exercise. Diyan papasok si Dr. Exercise. Iyon. Matutulungan ng exercise yung isa sa trabaho ni heart na to remove waste from the blood by sweating. How can you remove waste maliban sa ihi, dumi? Di ba meron ding papawis? Yan. Kaso may tanong ako sa mga umaten ngayon. When was the last time na sinadya mong magpapawis? Kanina lang. Sinadya ha? Hindi yung naglalakad ka, papunta sa kabilang kanto, maaraw, pinawisan ka. Hindi pagpapapawis ang tawag doon. Hindi yung kusa eh. Pinawisan ka dahil reaksyon ng katawan mo yun sa init. Pero yung ikaw mismo, ginampanan mo ang responsibilidad mo na maglabas ng waste sa pamamagitan ng pawis. When was that? Stretching will do. Tama? Tama. Pagpapaaraw will do. Basta sinadya mo, ginawa mo. Ang tawag doon, ehersisyo. So, inactivity will definitely help you become hypertensive. Next. Ayun. PE yun, di ba? Oo. Eh, yung HE. Ano yung HE? Home ikananay. Hindi ko inabot yan. Yung pagtatahe. Oo. Di ba? Pagluluto. Hindi ko matandaan anong nahuhuli tuloy edad ko. Hindi ko alam. Basta panahon namin Kasi may PE. Araling panlipunan. Iba yun. Social studies yun. Oo, Pilipino, English, Math. Oo. Yan. Sige. PE. PE lang talaga. Oh, PE. Okay, next. Nag-honor ako dyan eh. Saan? PE. Oh, talaga? Oo. Anong laro mo? Varsity ako eh. Oh, kaya pala Oo, eh. laro Exempted ka pala eh. Laro ako track and field, Oh, basketball, volleyball, lahat Kaya- may ball. Kaya pala parang sirang-sira yung katawan mo, no? Pati itsura mo nasira. Ngayon na lang nakaka-recover. Ano mo? Pasensya Yan, na no? kayo ha. Masyadong talented si Doc. Kaya sports person, sport-minded person. Kaya kita niyo naman, ang build. Hindi lang doktor. Hindi lang pampamilya. Pang-romansa, espesyal. Woo! Pang sports pa. Ayan. Okay, eto Doc. Next. Teka. Ito. Naghang ba? Naghang? Hindi po. Tuloy. Okay. Doc, genetics. Ayan! Oh. Kaya ako binura. Ito ang malaking maling paniniwala ng kapwa ko Filipino na napakatagal ko na pong itinuturo. Sabi ko naman sa inyo, 15 years na ako in my mission and advocacy. The word is genetics. That is true.
but not hereditary. Magkaiba po ang genetics sa hereditary. Pag sinabing hereditary, namana. Dok, pinamana sa akin na magulang ko high blood. Wow. Meron bang ganon? Wala bang pera yan? May kasunduan ba yan? May kasunduan ba kayo? May kasulatan? Ba't nawawala yan? Wala naman, di ba? So, genetics. Balikan natin, tol. Okay, genetics. Nagsimula tayong lahat sa cells. Sa tatay natin, sperm. Cells. Sa Tagalog, Similia. yan. Sa nanay natin, egg. Cells. Tagalog, Itlog. itlog na pula. Oh. Ayan. Ang tatay, sperm cell. Ang nanay, egg cell. Si nanay may high blood. Oh, high blood. Ah. Si tatay may high blood. Ah. Nagkita si sperm cell at saka si egg cell. Nakita. Nabuo ikaw. Ah. So, ikaw ay isang bagong cellula, new cells. Oh. Okay, new cells. Ah. Ikaw to, ha? Nung pinanganak ka, lumabas ka sa sinabubuhay. Ganon yung iyak. Oo. Parang tiyanak. Lumabas ka sa sinabubunan ng nanay mo. May high blood ka ba o wala? Wala. Wala kang minana. Wala kang minana. Pero may high blood sila. Pero yung genes, ano yung genes? Ito yung iniinom. 4 kantos. yung cellula ng nanay mo na may high blood at yung cellula ng tatay mo na may high blood, meron ka din. Pero pinanganak ka, wala kang sakit. So, wala kang minana. But the thing is, ikaw ay prone. Anong Tagalog ng prone? Malaki ang possibility. Ikaw, ang cellula mo ay weak sa sakit na high blood kasi yung dala-dala mong cellula na nananalaytay sa loob ng iyong katawan, ang pinagmulan may sakit na high blood. So, mahina ang aking cellula sa sakit na high blood kasi ang parents ko may high blood. Okay? Oh. The problem is this. Okay. Mahina na nga yung cellula mo sa katulad na sakit ng nanay at tatay mo, kinopya mo pa yung wrong lifestyles, wrong habit ng magulang mo, darating ang time, yung mahina mong cellula, bibigay, kakapitan na rin ng sakit na high blood. So, ikaw ay meron na ring high blood, sasabihin nyo, lahi nyo may high blood. So, ang minana mo, hindi yung high blood. Alin? Yung mismong habit o lifestyle. Ipaliwanag mo yung habit lifestyle, pare. Habit lifestyle. Ikaw. Okay. Asa na yung habit lifestyle? Ito. Ang habit lifestyle, ito po yung mga ginagawa natin na hindi natin namamalayan na ito pala yung nakakasobra na sa ating kalusugan. Gaya ho ng pagkain ng matatamis. Unang-una pagkain, siyempre, habit natin kumain. Pero hindi ho natin namamalayan na ito pala ay nakakasira na sa ating katawan. Okay. Next, yung ating pong lifestyle sa ating ginagawa pagdating sa mga kaarawan, yan. Pag may mga kainan or yung pagpupuyat, yan. Isa rin po yan na nakakasanayan na natin na sanay na tayong magpuyat. That is the habit na kailangan po natin mabigyan pansin, matuunan ng pansin. Dahil ito po ay possible, malaki po ang tsansa nito na maaring makaapekto po sa ating pangangatawan that will lead to hypertension. Yan. Kaya nga po, ina-advise po namin kung kayo po ay nakaka-attend ng buong health forum ni Doc Atoy, yun po ay nababanggit ang wrong lifestyle na kung saan nagiging habitual na po ng ating mga kababayan. Kasi nga po, wala naman nagbabawal at nagiging we're going used to it doon sa mga bagay na yon. So, ito na po yung pagsimula ng ating pagkasira ng ating pangangatawan. Kaya, wag po nating hayaan na maging ganon. Dapat meron lang din po tayong limit regarding dyan sa ating habitual lifestyle na mali. Yon. At tandaan natin, nung panahon na bata pa tayo, under tayo ng responsibilidad ng ating mga magulang. Totoo yun. Pero dumating sa panahon
na we grow older, we already knew what is right and wrong, then our body becomes our own responsibility. So, alam mong tama, kopyahin mo tama. Alam mong mali, bakit kinopya mo pa? And then, pag kinopya mo yung mali, you need to suffer the consequences of it. Kaya gusto naming ipaabot sa inyo, lamang ang may alam. Kapatid, kung totoo, alam kong hindi kaya nilalaban ko to Kung totoong ang sakit ay hereditary. So lahat ng umaten ng webinar ngayon na may sakit na high blood, will you agree, payag ka ba, na dahil ikaw ay may high blood, darating ang panahon, yung mga anak mo, magkakaroon din po ng high blood? Payag o hindi? Siyempre hindi See? So lamang ang may alam. Dahil nalaman mo ito ngayon, tell them. Mga anak, huwag kayong maingay dyan sa likod kasi may nagsasalita sa harapan. Ay, mali. Tama. Mga anak. Oo. Sabihin mo, mga anak, nagkaroon ng sakit ang nanay, ang tatay, dahil may mali akong nagawa sa katawan ko dati. Let this be a learning lesson for you para hindi na kayo magkaroon ng sakit ng katulad ng sakit na nagpapahirap sa akin yan. Alam niyo, pinakamasarap pala? Ito, ang ganda na ito Gustong-gusto ko ito ituro Masarap matuto sa pagkakamali ng iba. Kasi sabi nila, experience is the best teacher. Mali! Ano ba? Ako, experience of others is the best teacher. So, experience is the best teacher. So, gusto mo ma-high blood? Para matuto ka na magbago pa. Ayaw. See? So, experience of others is the best teacher for me. Ayoko magkaroon ng sakit niya, hindi ko kukopyahin yung mali niyang ginawa. Correct? Correct. See? So, teach them. Okay? So, yung genetics, we have the weakness of that cells for a certain diseases that your parents have. Yeah. But it is not an automatic na curse na magkakaroon ka rin ng ganyan sakit. If you will just take good care of your own So self. parehas lang siya, high blood man or low blood, prone ka pa rin doon sa dalawang bagay na yan. Tama po. Okay. Next, maliban sa genetics, meron pa? Number 8, ito po yung drug management. Ayan. Nag-addict? Management, yung mga nagme-maintain. Akala ko nag-addict. Prescriptive drugs, kung tawagin. Okay, Okay. guys. Bakit po nakakonect itong mga under drug management ay very prone to have hypertension? Remember, drugs contains chemicals. Chemicals will be absorbed and filtered by two of our major organs, which are the kidneys and the liver. Paalala lang, ito medyo malayo-layo na pero kailangan nyo maintindihan. Paalala lang, yung kidney natin, filtration. Pagka hindi na nagtrabaho na maayos si kidney, hindi ma-filter ang dugo. Marumi ang dugo, bobomba ng gusto si heart. Okay. Tataas yung puwersa. Si liver, processor of nutrients coming from the food that we eat. So, pagka si liver mo, Okay. na-damage ng too much chemical of the drugs that you are intaking. So, hindi na siya makapag-process ng nutrients. Ano ba ang dala-dala ng dugo? Nutrients at saka Hormones? oxygen. Oxygen? Nakita nyo? Kaya connected yan. Kaya nga, interrelated system sila. So, napaka-importante, itong drug management, tingnan nyo, ang linaw-linaw management. It is just to manage, not to get rid of diseases. Doc, may tanong ako. Sige, may sagot ako. Diba doon sa sinabi mo na i-filter niya pagdating sa drugs na nag-i-intake ka ng mga maintenance. Di ba po ang dugo ay daladala nito ang mga chemicals na kung saan ito ay kung hindi ma-filter ng maayos sa other part ng organs like kidney ang liver, pwede siyang bumalik sa puso Oh! na pwedeng ikasira ng puso Yes! na magkaroon sila ng problema sa puso. Correct. Kasi if you will, sige, pumunta na tayo. Nabanggit natin yung mga causes. Naintindihan nyo na yung causes. Isa-isahin nga natin, mabilis lang. Diet, wrong diet. Diet,
chronic condition. Andiyan po yung kidney, hormone problem, Okay. diabetes, and high Pagka cholesterol. may sakit ka, okay? Sa Yes. ibang organ, apektado si heart, kaya nagkakaroon kayo ng high blood. Next, Obesity, obesity, stress, stress, alcohol, alcohol, inactivity, inactivity, genetics, genetics, and drug management. and drug management. These are the causes. Okay na, ha? Ngayon, dun sa diet, may nakalimutan lang ako. If you eat too much of matataba, high cholesterol, Okay. fatty foods, o sige, may digestive system para lusawin sila. Walang problema. May metabolismo tayo. Pero na-overwork na si metabolism. Okay. Si digestive system na-overwork. So, hindi na natunaw. Yan. Pag hindi natunaw, there's a possibility na tumaas yung cholesterol. Tama. Mataas na yung cholesterol mo, may inactivity ka pa. Nako. Hindi ka pinapawisan. Hindi ka nagpapaaraw. Yung cholesterol, dumidikit sa arteries. Oh. Dumidikit sa mga valves, sa blood vessels. Okay. To make it short, dumidikit sa blood vessels, causing your blood vessels to have plaques. Ano yon? Nagkakaroon siya ng palaman. Palaman. Parang tubo na nagkaroon ng bara. Ayun. So, imbis na dumaloy ng maayos yung dugo, what will happen? Siyempre, mababarahan siya, magiging congested. Bumabagal ang daloy ng trapiko sa EDSA dahil merong nakabara. Ayun. At dahil mahirap ang daloy, mapupuno ngayon yung isang side. Aha. Lumiliit ngayon yung pag... Lumiliit ngayon yung Daloy. passage. Ang Oo. gagawin ni Heart, teka lang, ba't hindi dumadaloy na maayos? Usok pa. Titibok yan ng more than enough sa usual heartbeat mo to make a new wave para itulak yung dugo na nagiging stagnant, bumabagal. Ah. Itutulak niya. Okay. Malinaw. Pag tinulak niya, magkakaroon ng congestion lalo. Mhm. Bakit? Tinulak eh. Okay. Hindi naman pinalaki eh. Dinagdagan yung pressure. Dinagdagan yung pressure. Kaya high blood pressure. Parang sa Maynilad ulit. Yung tangke. Kapitbahay talaga eh. Oo. Baho kasi. Yung tangke. Di ba? Oo. Yung tangking yan yung punong-puno ng tubig. Punong-puno ng tubig. Eh, hindi nalinis. May mga residue ngayon lumabas na doon Okay. sa valve niya, Oh. papunta sa mga tubo. Alright? Na-stuck ngayon sa tubo. Oh. Pagdating sa end consumer, Oh yeah. nagrereklamo, bakit mahina ang daloy ng tubig? Yung. Tawag sa main. Oh. Laksan ang valve, yung pressure. Oh, yung consumer, si Brain, no? Tumawag ngayon kay May, kay Heart. Ano sabi niya kay Heart? Heart! Ha? Bomba! Uy, sus, bomba. Oh, Gusto wag mo lang yan? porno. Bomba, ibig sabihin, bilisan ang pagtibok para maka-flow ng maayos. Ah. Di ba? Ha? Kung papasihan mo dyan sa Maynilad, nilakasin nila yung pressure. Yun na. Eh, hindi na alam na Yung dito barado. pala barado, pumutok ngayon Yun. yung tubo doon na nag-cause ng breakaway ng tubig. Ito maganda, ito Ah. maganda. Dahil pumutok, sumabog. Hindi na makakarating sa end user. Yan. Bakit? Eh, syempre, sumabog, Sumabog na. Wala na. Ando na lang siya. Ang tawag doon, dead. Stroke. Stroke na dead. Aba, wala nang tubig. Eh. Dead. Naintindihan na? Naintindihan? Okay, sige. Yan. So, naintindihan na natin yung causes. Ayan. And usually, kapag ganito na, ano ang ibibigay na solusyon sa mga ospital, ng mga doktor, bibigyan kayong diuretics. Nagtataka marami, bakit kami pinapaihi? Kasi to release some tension on the kidney area. Okay. Ayan, connected na naman yan. Connected na naman to sa endocrine system. Endocrine. Pagka pinainom ka ng diuretics, pampaihi, pag ihi ka ng ihi, ang tendency, parang nauuhaw ka, you tend to drink more. Okay. When you drink more, nire-rehydrate mo yung katawan mo, may bago ulit pumasok na oxygen, Yes. lumalabnaw yung dugo. Okay. So, makakatulong yon for hypertension. Isa, diuretics. Pangalawa, you are given vasodilators. By the word itself, vaso, V-A-S-O, vaso means, scientific name po yon ng veins. Ang Tagalog ng veins, ugat. Dilator means to dilate, to open. Sa Tagalog, buka. So when you take
vasodilator, the tendency is pinabubuka niya yung ugat. Yan. Yan. Oh. Hindi, teka lang, ako na. Bakit ako? Ay, ako pala mapapaliwanag. Di na, kaya ko yan. Ito yung ugat. Ito yung ugat. Dapat maayos yung daloy ng dugo. Okay? High blood ka na. Sabihin na lang natin, napuno ng kolesterol, napuno ng plaque. Naharangan. So, mahina na yung daloy. Paiinumin ngayon kita ng vasodilator. Ang trabaho ng vasodilator, to dilate the veins. Paano idadilate? Pabubukahin yung ugat. So, nandito pa rin yung bara, pero dahil nakabuka yung ugat, makakadalo yung dugo. The problem with what you take na vasodilator, meron po siyang milligrams. Pag naubos yung effect ng vasodilator, liliit ulit yan. So, dahil maliit, hindi pwedeng hindi ka iinom. Bakit to? Maliit. Pag tumaas ang presyon, pwedeng pumutok. So, ang gagawin mo, iinom ka ulit. Pag uminom ka, magte-take effect, bubuka. Pag naubos yung effect, liliit. Iinom, bubuka. Liliit, iinom, bubuka. Liliit, iinom, bubuka. Kaya pala kayo may maintenance kasi? Bubuka. Kayo nagsalita niyan, hindi ako. Yan! Kaya pala. Kaya pala nagiging malaking factor ang pag-apekto nito sa ating puso. Kaya pala, Doc, may tinatawag tayong megaly. Oo. Diyan nagkokos ngayon dahil napapagod na yung heart, nagkokos ngayon yan ng enlargement. Nasosobrahan sa bomba, yung megaly na word, megaly, ibig sabihin po nun, inflammation of the muscle around the organ. Pamamaga ng muscle sa paligid ng isang organ. Yan Ano ba din Tagalog po ba ng yung- organ? Yamaha. Japanese yan eh. Ano ba? Roland. Ang Tagalog ng organ, Ano? piano. Yan. Hindi ako nga Ano ang Tagalog ng organ? Papengi nga ako. Laman nga. loob. Ha? Laman loob. Grabe naman to. Ano yung manok? Ay, organ eh. Di Sino ba? nakakaalam? Bigyan natin ng premyo. 10,000. Uy! 10,000 gamot. Sige. So pamamaga, iba na sa enlargement yung, Dok, lumalaki po puso ko kasi may enlargement of the heart ako. Linawin natin. Hindi po lumalaki ang puso nyo. Pag sinabing enlargement of the heart, namamaga yung muscle ng heart. Namamaga yung chamber. Di ba kanina discuss Ayun, natin? the chamber. May namamaga. Bakit? Siguro overwork siya. Ayun. Di ba? Ba't ba namamaga? Kasi nga, nasobrahan sa trabaho. Kaya nga yung mga muscle natin lumalaki, kasi sinosobrahan mo yung pagbubuhat. Pero maganda naman yon sa part ng mga bodybuilder. Doc, ano naman yung paliwanag mo doon sa nabanggit natin na Tol, napag-usapan? meron ako palang egmomegaly. Pamamaga ng itlog? Bago yun, no? Oh. Hoy, ako nakatuklas na. Sige, ipatingin natin yan sa spalology. Egmomegaly. Egmomegaly. Yan. Doc, mapunta naman tayo dun sa congestion. Congestion yung kaninang sa artery na nagkakaroon naman ng stenting. Ay, sa ano na yan? Sa heart. Sa heart naman. Meron yan. tayong tinatawag na angioplasty. Meron tayong tinatawag na bypass. Bypass. Si angioplasty is naglalagay ng stent dahil may blockage na sa valvula. Pagka naman sinabing angioplasty, naglalagay ng extra ugat. Parang overpass to get rid of the bara. Pero still, hindi naman na-address yung root cause of the problem. Okay. Correct? Correct. So, ngayon, dahil naintindihan ba? Naintindihan. Ngayon, kailangan natin ng solusyon. Solusyon na tayo. Solusyon na tayo. Okay. Ang unang solusyon is, ito pa rin. Okay. Ito na. Yan na. Okay. Ang pathway to healing. Lahat po ng umaten, pare. Tayo Yes. tayo sa gitna. Tara. Lahat po ng umattend, mga kaibigan,
ay bibigyan po namin ng kopya ng 7 doctors. 7 doctors. Napaka-importante pong 7 doctors na to, na ito po ay walang bayad. Libre po na ipagkakaloob namin sa inyo. Actually, yung makikilala niyong 7 doktor sa loob niyan, hindi ho ako kasama. Pang-8 ho ako sa libre. Okay. So, explain na natin. Explain The 7 natin. doctors. Sino-sino ba itong 7 doctors? Number 1, andyan po si Dr. Water. Okay. Na kung saan kailangan po tayo makainom ng 8 to 10 glasses of water. Hindi lang po siya naaayon sa mga sakit na mababanggit ko, gaya ng RHD, rheumatic heart disease, pleural effusion, liver cirrhosis, ascites, at CKD or chronic kidney disease. They are not allowed to drink more than 1 liter. So kailangan lang po bantay sa tubig ang mga may sakit na yan, 1 liter per day. Pero kung hindi po kayo kasali diyan sa mga sakit na yan, you are required to drink 8 to 10 glasses of water. Yan, Dr. Water. Number 2, Dr. Sunshine. Kailangan po natin si Dr. Sunshine na kung saan diyan po tayo makakuha ng the natural vitamin D. Kailangan po natin yan sa pagpapalakas ng ating baga at pagsunog ng excess na kolesterol sa ating katawan. Yan lang po ang katapat ni kolesterol para ma-regulate siya ng tama by Dr. Sunshine. Pwede po tayong magpa-araw at 15 minutes or 10 minutes, pwede po tayo magsimula ng 8 to 2 p.m. Pero hindi naman the whole na oras na yon. Mga 5 minutes or 10 minutes lang po. Kayo po ang mamili. Alright? That is Dr. Sunshine. Next is Dr. Exercise. Kailangan po nating mag-ehersisyo. Kahit po kayo ay may karamdaman, kailangan pa rin ng ehersisyo. Pero kung severe ang inyong karamdaman, no strenuous activity. Wala pong mabibigat na ehersisyong gagawin. Kailangan nyo lang po ng mild exercise, stretching, para po naman tayo ay pagpawisan. Kasama po yan sa elimination process. Mas madali po tayong pagpapawisan kung ito po ay gagawin natin ang pag-ehersisyo, mild man siya, sa under the sun. So do it, the exercise, 5 minutes to 10 minutes under the sun para po mas mabilis natin makuha ang pagpapawis. Next is Dr. Air. Sino ba itong si Dr. Air? Ito naman po ang inhale, exhale. Pwede po ito pagkagising sa umaga, the inhale, exhale. Pwede po tayo mag-inhale, exhale sa garden, yung may mga halaman na sa sariwa. Sa tabing dagat, pwede po rin yan. So, kailangan po hindi tayo nasa kulong sa aircon because that is carbon monoxide. So, kailangan po natin ng fresh air. Ang inhale, exhale po, ito po ay pagpapalakas ng ating baga na kung saan, once lumakas ang ating baga, makakadaloy po ng maayos ang oxygen sa ating pangangatawan. Ang inhale, exhale po ay ginagawa natin by inhaling 3 seconds, inhale sa ilong, at ibubuga nyo yan sa inyong bibig ng 6 seconds palabas. Inhale, exhale. So 10 to 15 times after nyo ng inyong exercise. Or pwede rin inhale, exhale lang po. That is the Dr. Air. Next is Dr. Sleep. Yan. Dito po, kailangan natin makakuha ng tamang tulog. Ang tamang tulog po sa atin dito, sa Pilipinas, kailangan po 10 p.m. or sa gabi, 10 p.m. to 5 a.m. Yan po ang tamang tulog na kailangan nating makuha dahil dyan po nagkakaroon ng cell regeneration. Cell regeneration na dyan po nagre-repair ang ating tissue kung tayo ay natutulog sa ganyang oras. So napaka-importante po ang Dr. Sleep sa ating pangangatawan. Next is Dr. Diet. Nabanggit din po natin, ang diet po ay napaka-importante na you have to eat properly. Pwede po kayong kumain heavy breakfast sa umaga, noon, at wag lang kayong kakain ng too much sa gabi. Okay? So that is Dr. Diet. Tamang pagkain sa ating pangangatawan. Maisingit ko lang. Akala nung marami, pagka may high blood na, hindi nyo na mai-enjoy ang pagkain. Hindi po. Sa guidelines po na ibinibigay namin, we are addressing
Dr. Diet as balance one. Hanggat maaari, ma-enjoy nyo pa rin yung food na gusto nyo, pero on a balance basis. Pag sinabing balance, kasi ang nangyayari sa inyo, aminin natin, sa panahon ngayon, hindi na tayo makakain ng yung luto na matino. Yes. We tend to eat a lot on a fast food. Kaya mabilis. Correct? Na kung saan, sorry po ha, hindi we don't have anything against fast food. We eat fast food also. Pero hindi namin inaraw-araw. Makatikim, okay na in a week. Pero wag niyong kakalimutan mag-isda, wag niyong kakalimutan maggulay, mai-enjoy niyo ang beef, mai-enjoy niyo ang pork, mai-enjoy niyo ang seafoods. So, kung yan, ibabalanse mo lang sa isang linggo, na-i-enjoy nyo pa rin lahat ng pagkain na gusto po ninyo. Alright? Yeah. Kasi ang talagang problema, idiin ko pa, kaya ako sumingit sa Dr. Diet. Please po, nguyaing maigi ang kinakain. Ha? Marami ho kasi dyan, pagsubo na isang Diretso ka agad, lunok. lunok agad. Parang mauubusan. Tandaan nyo, ang kailangan natin from the food that we eat are the nutrients coming from the food, not the food per se. And the only way to get the nutrients, help the digestive system to process it properly is to chew it at least. Nguyain po ang pagkain ng 10 nguya ang isang kutsara bago lunukin. Sinubukan kong nguyain ang isang kutsara. Ang hirap nun! 3 linggo, hindi ko nanguyain. Dugo-dugo ng ngipin mo nun. Hindi operado ka nun. Yung isang kutsara ng pagkain na Yan. sinubok, nguyain muna para mag-grind, makuha. Nandito pa lang, pagpasok pa lang niya dito sa ating esophagus, yung acid dyan, kukunin na ho yung mga nutrients. Dadali na, i-deliver ng Logistify kay stomach. liver. Ipoprocess ni liver, isi-segregate niya yung waste sa ganon. Okay. So, sana magbigay pa si Lord ng pagkakataon na makapag-webinar kami, ibang system naman. Kasi kita mo, di ba? Pagka nilulok mo yung pagkain, Yan. hindi mong iniya, Oo. tadaan yan. Paglabas nun, Mapansin nyo yung pa rin eh. mais. Napansin. Napansin nyo? Oh. Minsan pag kumain kayo, nakalimutan nyo nguyain, pag dumi nyo, yun siya pa rin. Oo. Di ba? Na-experience mo yan? Na-experience ko, pare. Madalas? Yung, talbos ng kamote. Diretso. Sabi ko, nutrisyon. Oo. Okay to. Nilunod ko, pare. Lalo na yung mais. Nako. Pare, sa akin. Alam mo, ako ha? Sa akin muna. Sa'yo muna. Yung talbos ng kamote. Alam mo, nung paglabas niya, kamote. Buo. Ako, kinain ko mais. Mais. Hindi ko masyadong nanguya. Paglabas, Ano? corn in a cob. Wow! Akala ko popcorn. Nagputukan. Kaya, nguya, yun yung unang-una na source of digestion Tama. is to chew your food well. Okay ba tayo doon? Ginawa nga yan para Tapos, to grind. kung high blood kayo, masunod nyo tong 7 doctors. Yes. Magugulat kayo unti-unti, mababago yung sistema ng katawan nyo, bumabalik sa normal, at ang pinakamaganda na pwedeng mangyari sa buhay mo bilang isang may sakit na high blood, matatanggal na natin ang maintenance. Why? Because your body can function properly. You don't need the help of any synthetic medication. Okay ba tayo doon? Okay? Okay. Oh, sarap nun, ano? That is the number 6. At ito ang pinaka-importante Yan, sa ang 7 pinaka-importante. doctors. Okay, ano ito? This is the Dr. Energy. Yan. Ang Dr. Energy is the positive mind of thinking. This is mind over body po. Na kung saan kayo dapat ay walang iintindihing negatibo sa inyong karamdaman. Dahil pag yan ang in-entertain nyo, mas magpo-focus tayo doon sa inyong karamdaman, hindi doon sa solusyon. Oh, yan, ha? So, paano yung positive energy? Sige, bigyan namin kayo ng ilang natural tips. If you feel down, if you feel stressed, if you feel worried, ano ang mga positive na pwede natin gawin? Number 1, maghanap kayo ng puno. Okay? Yakapin mo yung puno. Why? Because nature has a positive elements that can be transferred to our human body.
So, i-absorb nung puno yung negative. Huwag ho kayo mag-alala. Sanay na sanay sila sa mga negativity. Ayan. Okay? So, baka sabihin mo, ay, yakapin ko yung puno. Eh, kung mamatay yung puno. O sige, pili ka. Ikaw o siya? Dok, sa Middle East, walang puno. Cactus. Along, pwede yun. Okay. Yan. Camel. Madami din camel doon. Eh, di pwede sa hayop. Hindi pwede sa'yo. Oh, may buhay. Okay. So, sa puno. Pangalawa, pwede kayong mag-grounding. Ano yung grounding? Grounding. Sa poste ho ng ilaw. Hindi! Yung grounding. Bago-bago. Magtanggal. Ikaw na. Okay, magtanggal ho kayo ng sapatos, tsinelas, at punta ho kayo Wala sa ring medyas. Walang medyas. Tabing dagat. Pinakamaganda, tabing dagat. The Sa sands. buhanginan, doon po, pwede Yan. kayong maglakad. Go back to nature ang tawag No, natin kung wala ho, kung malayo kayo, nasa Maynila. Nasa Maynila. Wala akong beach. Okay, pero meron kayong Bermuda. Ayan! Mga damo Oh. na pwede nyong idaan ang inyong mga paa. Na Ilakad kung nyo saan, ron. Ilakad nyo po doon. 2 minutes will do. Lakad-lakad lang kayo. 2 minutes will do. And you will absorb the positivity of nature. Yan. And, syempre, ang pinaka-importante sa lahat, we need to pray a lot. Yan. Only God knows kung ano yung best para sa atin. Correct? Shh. Huy. Shh. Huy. Gising na. Kanina ka patulog dyan sa cashier. Tutulog? Si Lord ay nagbigay ng purpose kung bakit nagkaroon tayo niyan. Hindi para tayo ay magkasakit at habang buhay umasa na may sakit tayo. Kundi para tayo dapat ay may matutunan. Dahil may natutunan, tignan mo kung ano yung mga mali mong ginawa before. And promise your own self. Don't promise the Lord. Promise your own self. I need to take good care of you. Now that I've learned something new again, I just need to apply it to myself and see what will happen next. Correct? Correct. Sa inyo nakasalala yan. Wala pong doktor na kaya magpagaling sa inyo. Kaya po ako nandito, kasama ko ang aking kabiyak ng bituka ko. Ang tawag ko sa amin, small intestine at saka... Big intestine. Hindi, testicles. Ikaw, oo. Sino yung testicle? Kaya, andito ho kami para ganito ho, makapag-guide, makapag-advise, at bibigyan po namin kayo ng nutritional guidelines dahil naka-attend kayo ngayon. Okay Ayan, ba yun? okay na. Ay, by the way, Okay. yung 7 doctors na ipinresent sa inyo ni Boss Vic, Lahat po. bibigyan po namin kayong lahat. Ito po ay pinamimigay namin libre, walang bayad. 30 Ito, ha? pesos. Wala kang bayad. Libre. Thank you, Doc, for this webinar. You're Yan, welcome, ma'am. okay. Hanggat kailangan nyo po ang aming serbisyo. Sama nyo na lang po sa panalangin kami na kami ay bigyan pa ng Panginoon na mahabang buhay, kasiglahan, kalakasan, higit sa lahat, wisdom and knowledge na galing sa Kanya para patuloy pa rin po kaming makapaglingkod sa inyo. Ayan. Oh, Okay. So, bibigyan po namin kayo ng kopya ng... ng 7 doctors. At pangalawa, eto na. Nga pala. Teka lang. Doon po sa mga umaten, announcement muna ha. Sa lahat po ng nasa webinar at yung umaten sa mga previous webinar, makakatanggap po kayo ng guidelines sa inyong email. Okay? Email. Ano ibig sabihin ng email? Email. Oh. Email. Si Ernestong lalaki. Hindi. Oh, email. Pacheck po. Kung hindi nyo makita sa email nyo, pacheck nyo po sa spam message kasi yung iba, pumapasok sa spam. Ano ibig Sarap sabihin ng yun. spam? Yung dilata, bawal yun. Masarap din yung piniprito. Message. At, eto na. Pag na-receive nyo yung aming email sa inyo, ang una nyo marireceive, Patient's Information Sheet. Yan muna. Okay? Hindi pa yung guidelines. Hindi pa. PIF. Patient's Information Sheet. PIS pala. PIS, oo. Tapos, i-fill out nyo lang yon. Lalagay mo lang doon pangalan mo, saan ka nakatira, telepono mo, at ihulog nyo sa pinakamalapit na suking. Tindahan. Hindi! Ano? Fill up. Ang gulo-gulo kasi. Fill up ninyo, ibalik nyo sa email namin. Pagka naibalik nyo, and then, bibigyan na namin kayo ng inyong
guidelines. Oo, kasi din dun po magbabase yung guidelines nyo sa karamdaman nyo. Correct. Yan. Hindi ho kasi pare-parehas ang guidelines. Oo. Siyempre, iba sa may cancer. Iba yun. Iba sa may diabetes. Yan. Iba sa may kidney. Yan. Iba rin sa may high blood. Ayun. Ah. May tinatawag po kasi tayong severe at saka Non-severe. non-severe. So, okay. So, pansamantala, what if hindi po patient? May nag-text from Evelyn Mejia ng Saudi. Paano kung hindi patient? Alin, kung makakatanggap ng guidelines? At least kung hindi ka patient, matutuwa ako Yes, dahil oo. nakinig ka, interesado ka na alagaan yung katawan mo kahit wala kang sakit. 7 doctors, Congratulations. makakuha siya. Oo. Yeah. Na-send ko na, Doc, yung sa diabetes. Sa diabetes. O, edi, balik ka na sa email. Oo. Mamaya, babasa lang ako na iba. Meron pa yan Doc, paano po yung garden natin kinakalbo ng nanay ko? Yung alin? Yung garden nila, wala siyang matapakan. Hindi, lupa, di ba? Lupa. Yun, Oo, lupa. Okay. Tapos, eto na ha, eto na. Etong mga umattend ng webinar, walang aalis. I-discuss namin ni Boss Vic yung guidelines nyo. Yan. Ha? Naka-live din po kami sa Facebook at saka YouTube. Magpapaalam lang po kami muna. Ha? Sa YouTube at saka sa Facebook. Sa YouTube at saka sa Facebook na nanood, mahigit 1,000 sa Facebook. Sa YouTube, mahigit kumulang. Maraming salamat po. Naway may naibigay na naman kami na karagdagang kaalaman. Nakakatuwa dahil pati po ako nare-review. Masakit, ang hirap ipaliwanag, pero salamat sa Panginoon dahil Binigyan pinagkalooban tayo Yes. ng pagkakataon. Sa YouTube at saka sa Facebook. Pasok po kayo sa ating Facebook Messenger na may mag-aasikaso po sa inyo. Na ayon po yan doon sa inyong karamdaman. Oo. Yan. Maraming salamat sa Facebook at saka YouTube. Stay healthy And be happy. and to God be The glory. Bye-bye. Bye-bye, YouTube, Sa Facebook. Okay. Okay.